Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2368. Patungo sa walang katapusang dagat. My almighty beautiful master, seryoso ka ba? Natarante si Pixie at naramdaman niyang nagsisimula na namang tumalsik ang mga bato nito. Gayunpaman sa pagkakataong ito ay hindi dumudugo ang puwitan nito, ngunit ang puso nito. Ang lugar ba na iyon ay isang lugar kung saan maaaring puntahan ng mga tao. Iyon ang dating kuta ng Undying Clan. Napakaraming makapangyarihang hindi namamatay na demonyong hayop ang nakaligtas. Mas malakas sila kaysa sa mga nasa itaas ng lupain at mayroong patuloy na nakalalasong fog at iba't ibang walang katapusang pagbabawal. Sa mga araw na ito, masunurin na nilalampasan ng mga mangingisda ang walang katapusang dagat. Ang mga taong ang paglilinang ay higit pa sa mga immortal ay hindi rin ang ahas na sumugod sa walang katapusang dagat. Ito ay isang baboy. Paano ito magiging matapang na pumunta sa mapanganib na lugar na iyon? Sumagot ang 9 heavenly mystical maidens, walang kalokohan, tumakbo, o mapalibutan. Ang kanyang banal na pag-iisip ay malinaw na ang pinakamalakas sa iba. Well, ito ay hindi tumpak na ilarawan ito bilang ilang mga tao, ngunit isang tao, isang baboy at isang multo. Kahit na ginamit ng 9 heavenly mystical maidens ang mga dahon ng Chaos Tree at Chaos Beads para pansamantalang gumawa ng katawan, iyon ay pareho pa rin ng pag-iral bilang isang multo. Ngunit, iyon ang walang katapusang dagat. Tumakbo. Nagalit ang Mystic Maiden. Ang isang alagang hayop ay talagang lumalabag sa kanyang kalooban. Nagulat si Pixie. Ang mukha ng baboy nito ay naging kulay ube habang nagmamadaling ibinuka ang kanyang mga kuko, mabilis na umaakay patungo sa kanluran habang ginagawa ang paraan ng paghinga na itinuro dito ng Mystic Maiden, na napakalakas. Sa sandaling ito ay tumatakbo, ang 5 panloob na organo nito ay nag-vibrate at tumutunog, at ang enerhiya ng Stardew Fruit ay mabilis na na-absorb, hindi tulad ng dati kapag ito ay nagrampa sa kanyang tiyan ng walang pigil. At gaano ka komportable? Ibinuka ni Pixie ang bibig at gumawa ng napakalaswang tunog. Kakaibang tunog talaga. Mahal kong master, maaari ko bang tanungin kung anong uri ng pamamaraan ng paghinga ito? Maaari ba kitang purihin? Tanong ni Pixie nang walang kahinhinan, tinatrato ang pambabula bilang ang pinakadakilang hangarin sa buhay na naging dahilan ng kawalan ng imak kay Alex. Maaari mong tawagin itong Old Bull breathing technique, sabi ng Mystic Maiden. Old Bull. Gustong samuka ni Pixie. Tumawa si Alex. Ngayon, ang iyong mga bato ay maaaring maging mga bato ng baka ng walang transplant. Pixie Jard, I'm better than you, slave. Pakiramdam ko pagkatapos kong matutunan ang pamamaraan ng paghinga na ito, mas malakas ako, mas mabilis, at mas maliwanag ang aking paningin. Inggit at inggit ka lang. Walang pakialam na sabi ni Alex, matagal ko nang natutunan. Bukod dito, upang matutunan ang paraan ng paghinga na ito, pinakamahusay na magkaroon ng Chaos Chi Energy upang sumama dito. Mayroon akong Chaos Chi Energy. Maaari akong tumawid sa sukdulan sa maikling panahon, ikaw, maaari ka lamang maglaan ng iyong oras. Nanlumo si Pixie. Gayunpaman, ang bilis nito ay hindi nagbago, at hindi nagtagal ay sumugod ito sa gilid ng walang katapusang dagat, kung saan nakatayo ang maraming tao, nakatingin pa rin sa bundok oro sa malayong bahagi ng walang katapusang dagat mula sa malayo, tumangging umalis. Bilang resulta, nakita nila ang isang lalaking nakasakay sa isang dambuhalang baboy na walang buhok na sumugod. Sa taong ito, maraming tao ang nakasakay sa mga alagang hayop tulad ng mga tigre, lobo, earth dragon, at lumilipad na ibon. Pero, ito talaga ang unang pagkakataon na nakakita sila ng nakasakay sa baboy. Agad silang tinuro ng mga tao. Holy she asterisk may dumarating na baboy. Sino ang lalaking ito? Masyadong corny. Uy, hindi nyo ba napapansin? Kakaiba ang takbo ng baboy na iyon. May bakante sa paligid. Ito ay ilang beses, sa katunayan, 10 beses ang bilis ng tunog. Kung ako ay maglalakbay, darating ako sa isang kisap mata. Kaya hindi ako nag-hallucinate, di ba?
Sa sandaling ito, ang tinig ng dakilang Golden Immortal Demon, si Dolores, ay nagmula sa likuran, mga kapwa tawista, ako ang banal na madre ng Peacock Mountain. Mangyaring tumulong na pigilan ang walang buhok na baboy. Ang Peacock Mountain ay lubos na gagantimpalaan sa iyo. Kabanata 2369. Isang salita ang lumabas at yumanig sa mundo. Maraming tao ang nagulat. Ito ang sagradong madre ng Peacock Mountain. Ang Peacock Mountain na iyon ay nasa misteryosong isla sa North Sea, isang partido ng hegemonya mula noong sinaunang panahon. Ngayon, nagpakita siya. Nagulat ang karamihan. Anong uri ng mga bagay na nakakasira ng lupa ang ginawa ng puting baboy na iyon upang maalarma ang sagradong madre ng Peacock Mountain para personal niyang habulin ito? Gayunpaman, ang gantimpala mula sa Peacock Mountain ay walang kabuluhan at ang mga salita ni Dolores ay nagtulak sa ilang mga tao na hampasin si Alex at Pixie ng walang pakundangan. Magwala. Walang pakialam si Alex. Sumigaw siya at naglabas ng baril, pinatay ang isang tao sa lugar, malinis at tiyak. Umiyak si Pixie, Dolores, tanga ka. Tumigil ka sa paghabol sa matandang baboy na katulad ko. Natulog lang ako sa iyo ng 3 araw dahil sa emosyonal na attachment. Ngunit ako ay isang alibughang anak. Hindi ko kayang ibigay ang buong kagubatan para sa iyo. Kaya bumalik ka at palakihin ang aming sanggol. Kapag ipinanganak ang bata, pupunta ako sa Peacock Mountain para makita ka. Kakaibang malakas at ekuwi ang tunog ni Pixie. Ang mga hindi nakaalam ng katotohanan ay nanlaki ang kanilang mga mata habang sila ay nagsusulyapan ng paghanga. Ano ang pinagmulan ng baboy na ito? Inahabol nito ang sagradong madre ng Peacock Mountain. Wala man lang siyang pakialam sa reputasyon niya. Ito ang tunay na pag-ibig. Mahilig sa baboy at ibon, ito ang tunay na pag-ibig. Ito ay isang cross-border interracial love. Ngunit, iniisip ko kung ang batang ipinanganak ay higit na katulad ng isang baboy o higit pa sa isang paboril, may isang bagong uri ng hayop na may ulo ng baboy at katawan ng paboril. Ang mga chismis na ito ay lumutang sa tainga ni Dolores. Galit na galit siya kaya tumaas ang pressure sa utak niya. Pagkatapos sa wakas nagkaroon ng kadiliman sa harap ng kanyang mga mata. Siya ang sagradong madre ng Peacock Tribe na dating pinuno ng nakababatang henerasyon. Hanggang ngayon hindi masisira ang kanyang kabanalan. Sa Peacock Tribe, ang kanyang reputasyon ay higit pa sa patriarch. Kailan pa siya napagbintangan ng ganito kasinungaling, sinisira ang kanyang pangalan at reputasyon. Maldita kang baboy, papatayin kita, mapunta ka man sa langit o lupa, siguradong mamamatay ka. Hahabulin ka ng Peacock Tribe para sa buhay at kamatayan hanggang sa mamatay ka. Nag-aapoy si Dolores sa hindi maipaliwanag na galit. Ang kanyang malakas at mahigpit na dagandong ay parang isang dumadagandong na espada. Ang mga tao sa loob ng 10 milya na radius ay hindi mapakali na para bang may darating na malaking sakuna. Gayunpaman, patuloy pa ring sumisigaw si Pixie, makinig kayong lahat. Katulan natin ang masamang babaeng ito. Paano siya naging masama? May kasabihan, ang mag-asawa ay dapat maging mabait sa isa't isa. 3 araw pa lang tayo pero dapat may 300 days of kindness, diba? Gusto mo bang ipanganak na walang ama ang bata sa sinapupunan mo? Taksil ka. Sinabi ito ni Pixie na may malungkot na boses ng maging karakter. Gayunpaman, sa sobrang galit ni Dolores ay halos samuka siya ng dugo. May mga taong maingay at naaaliw, baboy kaibigan, mahal na mahal ka ng mahal mo para gawin ito. Dahil nandyan na ang bata, hindi ka dapat tumakas. Dapat mahalin ng mag-asawa ang isa't isa. Hintayin mong ipanganak ang bata, simula noon, mamuhay ng masaya, hindi ba? Kaibigang Peacock, dahil mahal mo siya, hindi ka dapat lumaban at pumatay. Ayaw mo namang maging balo, diba? Magkasama kayong umupo at pag-usapan ito. Oof! Sa wakas ay hindi na nakapagpigil pa si Dolores at matigas niyang iniluwa ang isang subo ng maitim na dugo. Hindi niya naabutan si Pixie kaya nailabas niya ang galit niya sa nagsalita. Pagkatapos sa isang kumpas ng kanyang malalaking pakpak, sinampal niya ang taong iyon sa lugar at ang taong iyon ay sumabog sa mga piraso na agad na namatay. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na magsalita para hikayatin siya.
Kasabay nito ang pagngangalit ni Dolores. Hindi mahalaga ang gastos, inilunsad niya ang ipinagbabawal na spell para sa karera na nakakagulat na nagpapataas muli ng kanyang bilis. Kahit nasunugin niya ang kanyang buhay, sisirain niya ang maldita na baboy na iyon. Gayunpaman nang si Dolores ay nagsimulang ngumiti ng malamig at sa mga mata ng karamihan, ay malapit nang maabutan si Pixie ay biglang sumugod sa walang katapusang dagat na naabot ang lalim ng dagat sa isang kisap mata. Huminga ang lahat ng malamig. Upang maiwasan ang kalaguyo nito, ang baboy na ito ay sumugod sa walang katapusang dagat. Hindi ba ito natatakot na mapatay ng hindi namamatay ng mga demonyong hayop? Siguro sa mata nito, mas nakakatakot ang manliligaw kaysa sa walang kamatayang demonyong halimaw. Dahil ba sa sobra-sobra ang araw-araw na kahilingan ng paboril na ito? May problema sa bato ang baboy na iyon. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2370. Arg. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Galit na galit si Dolores. Tumangala siya sa langit at sinigawan ang mga nagsasalita ng masasamang salita. Gusto niyang pumatay. Ang Peacock Mountain at ang kanyang reputasyon ay hindi maaaring masira ngayon sa bibig ng hindi etikal na baboy na iyon. Kaya marahas niyang sinigaw ang 3 pang angkan ng Peacock, iwan ang 2, patayin ang lahat dito. Sam, sumama ka sa akin at habulin ang masamang hayop na iyon. Naningkit ang mga mata ni Sam. Sagradong madre, iyon ang walang katapusang dagat. Isip ng 2 beses. Galit ngayon si Dolores kay Pixie. Ngunit ito ay hindi alintana kung ito ay isang bundok ng tibak o isang dagat ng apoy. Hindi na kailangang magdalawang isip. Hindi ako karapat-dapat sa aking pangalang Dolores hanggat hindi ko naaabutan ang walang buhok na baboy na iyon. Mahigpit siyang sumigaw, ang kanyang mga pakpak ay pumuputok at lumipad patungo sa walang katapusang dagat. Saglit na nag-aalinlangan si Sam ngunit nakasunod lamang ito ng ayaw at patuloy na nagdarasal sa kanyang puso na walang hindi makontrol na panganib na dumating. Tulad ng para sa iba pang mga angkan ng Peacock, sumugod sila sa karamihan ng tao tulad ng mga lobo at tigre na nagbabago sa mga Diyos ng kamatayan, pinapatay ang lahat ng nakikita. Ang mga angkan ng Peacock ay baliw. Nagsasagawa sila ng isang pagpatay at pinapatay tayong lahat dito. Magsama-sama tayong lahat at alisin ang 2 hanggal na ibon na ito. Ang 2 mula sa Peacock clan ay sinalubong ng matinding pagtutol at magkasamang pinuntirya. Gayunpaman, ang Peacock clan ay isang dakilang angkan na natitira mula noong sinaunang panahon at ang angkan ay nagtataglay ng maraming misteryoso at hindi mahuhulaan na paraan. Kahit na ang 2 clansmen na ito ay ilang bingga sa ibaba ng Dolores, nasa itaas pa rin sila ng immortalization, at kontrolado nila ang mga supreme magic treasures sa kanilang mga kamay, kaya hindi sila isang bagay na kayang labanan ng mga ordinaryong cultivator. Sa isang kisap mata, may mga kaabalahan sa lahat ng dako. Pagpatay at dugo. Hindi nakaligtas sa kaunos-lunos na sinapit ng pagkatay ang mga matatanda, mahihinang babae, at mga bata na magkasamang tumakbo rito para manood ng palabas. Isang batang babae na nakita ang ulo ng kanyang lolo na pinutol ng isang miyembro ng Peacock clan ay natigilan at ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot at habang siya ay umiiyak sa sakit, siya ay pinaghiwa piraso ng isang Peacock clansman. Umuungol, ikaw Peacock Mountain, gusto mo bang makipag-away sa buong mundo? May natitira pa bang sangkatauhan, di hindi pinapatawad ang maliliit na bata? Hindi dapat pagsisihan ng kamatayan itong grupo ng mga langgam. Malamig na tugon ng angkan ng Peacock na iyon at nagpatuloy sa pagpatay. May dugo at mga bangkay sa lahat ng dako. Maraming tao ang napatay dahil masyadong malakas ang kabilang panig. Sinabi ng lahat na sa Peacock Mountain mayroong mga immortal. Ang mga alingaw ay totoo at mayroong higit sa isa, marahil bawat isa sa kanila ay isang walang kamatayan. Sa kasong ito, imposibleng lumaban. Lahat tumakbo sa walang katapusang dagat.
Kumalat ka pumasok ka sa Endless Sea, baka may chance na mabuhay, kung sino man ang makakatakas, dapat ipaalam sa mundo ang mga masasamang gawain ng Peacock Mountain, para malaman ng lahat ang tunay na katangian ng Peacock Mountain, lalo na ang sagradong madre na iyon, na ay hindi lamang psychologically sick at demanding, ngunit mayroon ding masamang puso. Ang mga tao ay kumalat at sumugod sa walang katapusang dagat, sabay-sabay na lumubog sa loob ng malalim na tubig dagat. Si Richit Asteris. Sa Endless Sea, naikuyom ni Alex ang kanyang kamao at sinampal ng malakas si Pigsy sa kanyang katawan. Ouch! Munting alipin, bakit mo ako sinasaktan? Sigaw ni Pigsy. Yung ilang mamosa ay talagang nasa isang killing spree sa beach. Maging ang mga bata ay hindi pinabayaan. Ang mga nakarinig sa iyo ngayon ay pinatay lahat. Matandang baboy, ang karma na ito ay dapat nasa iyong ulo. Ang mga taong iyon ay patay dahil sa iyo. Iniwan lang ni Alex ang dalawang paper doll puppet sa dalampasigan at nakita niya kung ano ang nangyari doon at bigla siyang nakaramdam ng sakit sa kaibuturan. Malupit, walang awa. Ang mga tao sa angkan na ito ay hindi nagseryoso sa buhay ng tao. Dapat silang patayin. Sigaw ni Pigsy, kalokohan, ano ang kinalaman sa akin ng mga mimosa na pumapatay ng mga tao? Let's be ill shit here. Nasa iyo din ang karma. Saktan mo ulit ako, itatapon kita. Ang mahiwagang dalaga ng siyam na langit ay nagsabi, huwag na kayong mag-away. Nasa unahan ang susi kung makakaahon ba tayo sa panganib o hindi, Pigsy, sumisid ka sa ilalim. Ano? Naalarma si Pigsy. Ngayon ay nasa ibabaw na ng dagat, ngunit kapag nasa ilalim na ng dagat, maaaring makatagpo talaga ito ng hindi namamatay na mga demonyong hayop. May mga alingaungaw na ang hindi namamatay na mga demonyong hayop ay hindi lilito o lilito bilang isang malaking grupo. Kung napapaligiran nila sila, naghihintay ang kamatayan. Bumaba. Gulat na sigaw ng Mysterious Maiden of Nine Heavens. Agad na sumisid si Pigsy sa dagat, ngunit hindi ito mabagal. Gayunpaman si Dolores na sumusunod na malapit sa likuran ay talagang mabilis din sa tubig. Tila naramdaman ni Alex ang pagiging maingat ng Mysterious Maiden of Nine Heavens at isang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso na dapat din itong mag-alala ng kaunti sa kanyang sitwasyon ngayon. Kung siya ay papatayin, maaaring mamatay din siya kasama niya. Logically, kapag napirmahan na ang kontrata ng alipin, kapag namatay ang amo, namatay din ang alipin. Gayunpaman, hindi kailanman nagkaroon ng kaso kung saan namatay ang alipin at namatay din ang Panginoon. Kabanata 2371. Kaya naman, baka may nangyaring mali sa dati ng pinirmahang kontrata. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang tanungin ang mistikong dalaga ng siyam na langit, ano ang nasa ibaba. Sumagot ang Mystic Maiden, isang kakaibang porma sayon. Natigilan si Alex saglit. Pamilyar din siya sa mga spell formation, ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya maramdaman ang anumang pagbabago sa enerhiya mula sa spell formation. Kanina ka pa ba dito? Hindi, hinulaan ko na. Paghula. Medyo. Agad na hindi nakaimik si Alex dahil pakiramdam niya ay medyo hindi siya mapagkakatiwalaan. Naunawaan ng Mystic Maiden of the Nine Heavens ang kahulugan ng kanyang ekspresyon, kaya malamig siyang ngumuso. Hindi mo maramdaman. Iyon ay dahil sa iyong antas ng paglilinang ay hindi sapat na mataas at kulang ka rin sa pag-unawa sa mga porma sayon ng spell. Sabi ni Alex, sa tingin ko, mahusay ako sa mga spell formations. Sabi ng Mystic Maiden, feel it then. Ano ang nasa ibaba? Kumunat ang noo ni Alex at ipinikit ang kanyang mga mata, dinadama ang enerhiya sa paligid sa kanyang isip. Ang pagbuo ng spell ay isang mahiwagang bagay. Ang pagkakaroon ng mga sinaunang rune ay tumutugma sa langit at lupa, nakipag-ugnayan sa mga batas at nagsagawa ng mga kababalaghan sa mga batas. Ang mga nag-aral ng spell formation ay mararamdaman ang pagbabagong iyon. Maya-maya, naramdaman ito ni Alex. Tulad ng inaasahan, may spell formation. May isa pa. Ito ay ang mapang akit na Slaying Sword Formation. Mukhang may isang desyerto na lungsod din. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, ngunit ang mahina niyang gininto ang liwanag ay hindi inaasahang lumitaw sa kanyang noo. Sa ilalim ng balat, ang isang mata ay bahagyang bumukas na naglalabas ng isang gintong glow.
Natigilan ang Mystic Maiden na nakikita ang pagbabago niya ngayon. Ito ang banal na mata na nilinang ni Alex, ngunit ngayon ay nakaranas ito ng panibagong pagbabago. Nakapagtataka, humiwalay ito sa orihinal niyang mga mata at bumuo ng isang supernatural na kapangyarihan sa noo na may gintong liwanag na umaagos, na para bang binuksan ni Shiva ang kanyang ikatlong mata. Sa tulong ng gininto ang mata, nakita ni Alex ang ilalim ng malalim na dagat sa loob ng 12-dosenang kilometro. Wham! Noon lang naglunsad ng malakas na pag-atake si Dolores Orlando. Ang isang paboril na balahibo na may matinding pagpatay na layunin ay naging isang stream ng aurora sa likod niya na binomba ang baboy na demonyo. Si Pixie, na naramdaman ng maaga ang balahibo, ay pumihit ng husto para makaiwas dito, ngunit nagawa pa rin itong putulin ang hulihan nitong binti na nag-iwan ng malalim na sugat at halos maputol ang binti. The Asterisk Man, itong matandang inahing manok. Sinusubukan ng matandang demonyong ito na putulin ang binti ni Lolo Baboy. Tumili ang matandang baboy, ngunit naapektuhan ang takbo ng sugat nitong binti. Nagmamadaling kumilos si Alex sa pamamagitan ng pagpapagamot dito ng Ultimate Book of Medicine. Halos sa isang kisap mata lang niya nahilam ang sugat. Oh my, ang iyong medikal na kasanayan ay ganito ka, Jose. Nagulat ang matandang baboy. Bilisan mo. Malapit na tayong makarating, udyok ni Alex. Ang banal na gininto ang mata ay mukhang mas nakasisilaw. Whoosh! Makalipas ang kalahating minuto, isang lungsod sa ilalim ng dagat ang lumitaw sa harap nila. Napakadilim at tahimik at wala pa silang nakasalubong na undead na demonyong hayop. O sa halip, hindi pa nila nakasalubong ang undead na mga demonyong hayop sa daan. Ito ay medyo hindi naaayon sa mga alingawngaw. Gayunpaman, ang lungsod na ito sa ilalim ng dagat ay matayog at marilag na nagpapakita ng dating kaluwalhatian nito. At ang pagbabago-bago ng enerhiya ng spell formation ay nagmula sa isang pabilog na dojo. Ang lugar na ito ay tila isang entablado ng digmaan na may bumulwak ng mahigpit na aura na tumatagos sa paligid. Si Pixie na karga si Alex agad na sumugod sa lungsod. Si Dolores at Sam na nakarating dito sa pagtugis ay malinaw ding nadama na may mali. Sabi ni Sam, St. Orlando, itong Undersea City ay hindi simple. Baka checkmate ito. Sinabi ni Dolores, maaaring ito ay isang paglikha ng pagkakataon. Pumasok ka. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2372. Dalubhasa sila. Kahit na sila ay nasa seabed na may lalim na ilang dosenang kilometro, hindi ito magbibigay ng malaking presyon sa kanila. Sumugod kaagad si Pixie, karga si Alex, papunta sa Circular Dojo. Gayunpaman, nakuha nito ang paalala ni Alex na mayroong isang malakas na sword formation sa Circular Dojo, at makakatanggap sila ng mapangwasak na suntok kung papasok sila dito ng padalos-dalos. Kaya naman, nagmamadali itong huminto pagkarating sa gilid. Pagkatingin nito sa likod ay agad itong sumirit. The Asterisk Man yang matandang inahing yan. Bakit niya kami hinabol hanggang dito? Little Minion, paano mo nasaktan ang matandang hag na ito? Hindi mo naman talaga siya niloko tapos iiwanan mo, diba? F***. Malapit na silang dumating. Ano ang dapat nating gawin? Ito ay isang emergency. Kinakabahan din si Alex. Habang tinitingnan niya ang dojo sa harapan niya, ang gininto ang patayong mata sa kanyang noo ay kumikinang, higit na nakakasilaw kaysa dati. Ang pagkakabuo ng sinaunang espada. Ang 24 na konstelasyon. Isang bunkmate sa lahat ng direksyon. God, the Asterisk Man ito. May karumal-dumal na bagay sa sword formation na ito. Walang pagkakataon na mabuhay sa lahat. Mamamatay tayo saan man tayo magpunta. Ang taong nagtayo ng sword formation na ito ay malamang na hindi isang tao. Lumingon ang distress na si Alex at tumingin sa likuran niya. Ang malalakas na alon ay pumailan lang sa likuran ni na Dolores at Sam. Sa parehong bilis nila, makakahabol sila dito sa loob ng 2 minuto. Sa kasamaang palad, ang sitwasyon ay masyadong apurahan kaya sila ay mamamatay kapag sila ay nahuli. Little Minion, hindi ko inaasahan na mayroon kang kaunting talento sa spell formations.
Napansin ko yung golden pupil sa noo mo. Ano yung bagay na yan? Tanong ng Mystic Maiden of the Nine Heavens. Big sis, ngayon ang buhay natin ay nakabitin sa isang thread. Paano ngayon ang tamang oras para pag-usapan ang aking mata? Hindi mo ba alam ang tungkol sa panghuhula? Bilisan mo at manghula. Saan pupunta? Sabi ni Alex. Bahagyang sumangot ang Mystic Maiden. Napakabastos. Ako ang iyong Panginoon. Kailangan mo akong tawaging Master o Master White Lotus. Ang narcissism at pagiging saplada sa Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nahayag. Samantala, tumili si Pixie. Puting lotus. Nakikita niya na ang lalaking ito ay pilit na pinipigilan ang kanyang pagtawa, hindi alam kung alam nito ang tunay na kahulugan ng puting lotus. Nagalit ang Mystic Maiden. Tumawa ka sa asterisk sa mo. Mula ngayon kailangan mo na rin akong tawaging Master White Lotus. Sa pagkakataong ito, mas naging mayaman ang ekspresyon ng mukha ni Pixie. Mukhang hindi ito komportable sa paghawak nito na para bang mamamatay na ito sa inis. Sa puntong ito, sigurado si Alex na alam ng matandang baboy ang ibang kahulugan ng White Lotus. Gayunpaman, natakot siya na mapansin ito ng Mystic Maiden of the Nine Heavens kaya agad niyang inilihis ang atensyon nito. Huwag na nating pag-usapan ito ngayon. Kami ay nagmamadali. Bilisan mo at hulaan muna. Paano natin mahahanap ang paraan para mabuhay? Sinabi ng Mystic Maiden, hakbang papasok. Pumasok ka agad. Mula sa posisyong ito. Pumasok ka. Ikaw ba talaga? That's the position of calamity once we step in. Are you for real? Mali ka ba ng hula? Malalaman mo kapag pumasok ka na. Pagkatapos ang lumilipad na nakamamatay na paboril na balahibo na may mapangwasak na aura na tila pumupuno sa kalangitan ay hindi pinansin ang panghihimasok ng mabigat na presyon ng seabed na agad na lumitaw sa likuran nila. Walang pupuntahan dito. Pumasok ka. Oink, oink. Pumasok si Pixie sa sword formation sa isang hakbang. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng matinding pagkabigla sa buong katawan niya at biglang nagbago ang eksenang nasa harapan niya. Hindi ito ang nakita niya sa labas, ngunit siya ay nasa ilang. Sa tabi niya ay malalaking guho ng digmaan at napakalaking gumuhong mga gusali na natambakan ng makasaysayang alikabok at isang mabigat na alon ng trahedya ang sumakit sa kanyang pakiramdam. Walang tubig dito, ngunit ang mga bangkay ay nakahiga sa 6 at 7. Sila ay tumingin lubhang sinaunang. Ang mga damit sa bawat bangkay ay matagal nang naagnas at naging itim na fly ash na nakatambak sa katawan. Hindi mabilang na taon ang kanilang pinagdaanan. Ang ilan ay matagal nang naging isang tumpok ng mga puting buto at kahit na walang mga buto ang natira. Gayunpaman, mas maraming mga bangkay ang tila nagpapanatili ng buo na mga katawan na kahit na ang paglipas ng panahon ay hindi maalis ang mga katawan. Nagkaroon pa ng misteryosong enerhiya na umiikot sa mga bangkay. Saan ito? Natigilan si Pixie. Nagkibit balikat ito at niyugyug si Alex. Natigilan din si Alex. Hindi niya agad nilainggan ang paligid. Sa halip, lumingon siya sa likod dahil hinahabol sila nina Dolores at Sam. Logically, dapat ay pumasok sila kaagad pagkatapos ng maikling sandali ng pagkaantala. Kinabahan din ang matandang baboy nang makita ang ekspresyon ni Alex. Sa sandaling iyon kuminang ang noo ni Alex at lumabas ang isang ulo na may maisla na mga kilay at isang napakagandang mukha na may klasikong alindog. Isang maliit na sanga ng puno ang casual na ipinasok sa batang buhok. Ang sanga ng puno ay kumikinang at may mga malalabang berdeng dahon ng puno sa ibabaw nito. Ito ang sanga ng puno na naputol sa Chaos Tree. Natigilan agad si Alex. Tumangala siya, sinalubong siya ng mukha. Siya ay may mapupulang labi, malaperlas na mapuputing ngipin, matangos at pinong ilong at isang pares ng malalaking mata na kumikinang ng maliwanag. Talagang kakaiba ang pagharap sa kanya sa malapitan, lalo na ang pagpapakita sa ganoong paraan. Natigilan ang matandang baboy. Ikaw ay Master White Lotus. Kabanata 2373.
Sinulyapan ito ng Mystic Maiden of the Nine Heavens ngunit hindi nagtagal ay tumingin siya sa ibang lugar at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang mundo sa loob ng Porma Sion. Ang taong nagtayo ng pormasyong ito ay lubos na sanay. Huwag mag-alala tungkol sa pagpunta ng dalawang manok dito. Ang mundo sa loob ng Porma Sion ay magbabago sa lahat ng oras. Kahit na pumasok sila mula sa parehong posisyon, darating sila sa ibang lugar. Pagkasabi niya noon ay nakahinga ng maluwag si Alex at ang matandang baboy. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng nguso ng matandang baboy na parang nakasinghot ng masarap. Kaya naman agad itong tumalikod at tumakbo, sinundan ng bakas ng bango. Baboy, bumalik ka. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nagmamadaling sumigaw sa isang maisla na boses. Halos kasabay nito, biglang may kidlat na bumaba mula sa langit na tumama sa matandang baboy. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Noon lamang napansin ni Alex na hindi ito isang kidlat ngunit ito ay isang daloy ng liwanag ng espada na tumama ng mabangis. Buti na lang at mabilis itong naiwasan ng matandang baboy. Pero kahit ganoon, may lumabas na dagwang sugat sa kaliwang tainga ng baboy at halos mapuutol ng swordlight ang ulo ng baboy nito. Ang matandang baboy ay sumigaw sa sakit na may matagal na takot. Pagkatapos nagmamadali itong tumakbo pabalik. Napansin ni Alex na ang liwanag ng espada ay nakabuo ng isang napakalalim na marka sa lupa, ngunit ang marka ay automatikong gumaling sa isang kisap mata na para bang hindi ito umiral. Tinanong ng Mystic Maiden of the Nine Heavens si Alex, Little Minion, maaari mo bang sabihin ang pangalan ng spell formation na ito? Umiling si Alex. Masyadong komplikado. Ang apat na simbolo ay tumutugma sa astronomical phenomena at mga constellation sa 8 direksyon. Hindi pa ako nakakita ng ganitong Porma Sion blueprint. Ang mga sinaunang rune dito ay kakaiba din. Hindi ko kilala ang karamihan sa kanila. Pumango ang Mystic Maiden. Medyo marami kang basics sa spell formation. Ngunit, gayunpaman, nagawa mong makita ang isang bagay. Maraming mga master ng spell formation na nakatagpo ng ganitong Porma Sion ay nasa dilim ng hindi matukoy ang lahat ng direksyon. Ang spell formation na ito ay tinatawag na 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Doon. Isang kabuo ang 72 napakalaking Porma Sion ang bumubuo dito. Sinasabing maaari pa itong pumatay sa mga Divine Monarch. Napatulala si Alex. Sa kabilang banda, nagkaroon din siya ng bagong pagkakaintindi sa Mystic Maiden. Gaya ng inaasahan, hindi siya isang ordinaryong tao para makilala ang ganoong komplikadong spell formation. Maaari mo bang kontrolin ang pagbuo ng spell na ito? Hindi pa rin ako makahanap ng paraan. Sa nakikita ko, dead end ang lahat. Tanong ni Alex. Tapos sumimangot siya. Maaari mo bang ilabas ang iyong buong katawan? Mukhang hahalikan muna ako sa lalong madaling panahon. Medyo kinakabahan ako. Nininigas ang ekspresyon ng Mystic Maiden. Ang susunod na segundo, siya ay lumabas na may haplos. Napakagandang walang kapantay. Maging si Pixie ay napatulala nang tumingin ito sa kanya. Iniunat ng Mystic Maiden ang kanyang katawan at sinabing, hindi pa rin ako nakakapag-ehersisyo ng husto sa katawan na ito sa maikling panahon. Mawawala ito kung hindi ako mag-iingat. Masyadong kakaunti ang 8 Chaos Beads. Ito ay magiging perpekto kapag nakuha mo ang 24 na butil. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya sa orihinal, ang 72 Heaven Immortal Slaying Formation ay hindi umiral para mabuhay, ngunit ito ay para sa kapakanan ng paghahanap ng paraan para makaalis sa isang hindi pagkakasundo. Ito ay isang ganap na Porma Sion, ngunit iyon ang dahilan kung bakit ito napakalakas. Sumunod kayo sa akin. Hahanapin natin ang pundasyon ng Immortal Slaying Formation. Sana nakapasok na ang 2 manok para magamit natin ito para ma-obliterate sila. Dahan-dahan niyang itinaas ang paa at inikot ang baywang habang dahan-daang umuusad. Si Alex na nakatitig sa kanyang baywang at balakang kahit papaano ay naramdaman na kakaiba ang paraan ng paglalakad niya at naglabas ng nakakalasing na aura. Tinitigan din siya ni Pixie. Sa wakas, ibinulong nito kay Alex, may mahinang bato ba ang ating Master White Lotus?
Sumagot si Alex, wala siyang bato. Minsang napilipit ng mistikong dalaga sa kanyang harapan ang kanyang baywang, muntik na niyang maspray ang kanyang maselang bewang. Ito ay kakaiba rin. Pareho pa rin ang landas noon. Nang makasagasa ang matandang baboy kanina ay agad itong inatake ng liwanag ng espada. Gayunpaman nang ang Mystic Maiden ang nanguna at gumawa ng isa o dalawang pagliko, siya ay hindi inaasahang ligtas at maayos. Nang ang lahat ay nakahinga ng maluwag, ang mga dagendong ay biglang umalingaw sa unahan. 10 itim na mabangis na hayop ang biglang lumitaw sa harap ng karamihan. Ang nangunguna sa mga hayop ay 30 metro ang taas. Ang katawan nito ay bali at ang mga buto nito ay nakalabas lahat, ngunit ang aura nito ay napakalaki. Napabulala si Piggsy, Guro, anong mga halimaw ito? Nagulat din ang Mystic Maiden. Ako. Hindi ko rin alam. Tanong ni Alex, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumakbo. Nang matapos magsalita ang Mystic Maiden, agad siyang bumalik sa palasyo ng isip ni Alex. Nagulat siya. Nagtago siya. Hindi nakaimik si Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2374. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Biglang nagtago. Habang si Alex at ang matandang baboy ay nakatingin sa isa't isa na may pagkadismaya, kahit papaano ay naramdaman nilang niloloko sila. Samantala, ang 10 o kaya'y mala zombie na mabangis na hayop na nasira ang katawan ay nakatitig kay Alex at sa matandang baboy na namumulang mga mata. Pagkatapos dahan-dahan silang lumapit at pinalibutan sila habang naglalabas ng matinding panunupil at nakakatakot na aura. Masyadong matindi ang mental version. Buzz. Ang gininto ang lawa ng banal na kapangyarihan sa katawan ni Alex ay nanginginig at bumubulusok ang walang hanggan at napakagandang enerhiya. Ang banal na kapangyarihan ay hindi inaasahang tumugon sa oras na ito na tinulungan si Alex ng maagap na makayanan ang puwersa. Sa kabilang banda, gustong tumakas ng matandang baboy na nanginginig ang mga paa. Ngunit sa pagtingin sa 10 o napakabangis na hayop, patuloy itong umatras. Oink, oink. Hindi nito napigil ang magpakawala ng baboy dahil sa emosyonal na pagkabalisa. Pero laking gulat nito, ang 10 o napakabangis na hayop ay tila nagalit ng marinig iyon. Ang 30 metrong taas na pinuno ay mukhang isang mabangis na tigre, ngunit ang likod nito ay puno ng mga buto. Nalantad ang kalahati ng mga tadyang nito sa tiyan at ang tiyan nito ay madilim na parang may guwang. Sa sandaling ito, hindi inaasahang nagsalita ito ng wika ng tao. How dare you? Ape-lock domestic pig, ungol sa amin. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang kamatayan? Nagtatakang tumili ang matandang baboy at nanlaki ang maliliit nitong mata. Sa gulat nito, ang ilang halimaw na may sira at guwang na katawan na nakatagpo nito sa sinaunang sword formation na ito na tahimik sa hindi malamang panahon ay nakakapagsalita pa ng wika ng tao. Walang maniniwala kung sasabihin nito sa iba. Nakaramdam ng matinding pressure ang matandang baboy. Pagkatapos walang prinsipyo niyang ipinagbili si Alex at sinabing, mga Ginoo, isa lang akong demonyong baboy na may limitadong IQ. Hindi sinasadyang nakapasok ako sa iyong espesyal na lugar. Ang lahat ng ito ay dahil sa taong ito. Niloko niya ako na pumunta dito at masaktan kayong lahat. Tingnan mo, tinuturing tayong magkapareho. Lahat kami ay 4 na paa. Kami ay isang pamilya, 100 milyong taon na ang nakalilipas. Ang taong ito ang dapat mong harapin. Hindi nakaimik si Alex. Gayunpaman, sinabi ng pinuno ng mga halimaw, ang laman ng tao ay hindi masarap. Mas masarap ang baboy. Matagal na akong hindi nakakain ng baboy kaya ngayon ko lang susubukan. Pagkasabi noon ay agad na sumugod ang 10 o kaya'y mabangis na hayop patungo sa Piggsy. Oink, oink. Gusto mo bang kumain ng lolo baboy? Ipapatikim sa iyo ni Lolo Baboy ang mga umutot nito. Sigaw ng matandang baboy bago tumalikod at nagpakawala ng isang mahusay, malakas, at puro umutot. Maging ang hangin ay naging malabo. Ito ay maihahambing lamang sa isang mabahong bomba. Agad na umatras si Alex at pinagalitan, Piggsy, can't you use a better ultimate move?
Ang matandang baboy ay tumalikod. Kung kaya mo, go for it. Paalala ni Alex, wala kang alam sa lugar na ito. Huwag tumakbo ng walang ingat. Kung hindi, wala akong pananagutan sa pagliligtas sa iyo kung matamaan ka ng liwanag ng espada. Anyway, isa ka lang walang prinsipyong alagang baboy. Sinasakal ng umutot ni Pixie ang 10 o napakabangis na hayop hanggang sa sila ay mahilo at tumalon ng baliw na wala ng direksyon. Boom! Tarat-tarat! Isang malakas na boom ang umalangaw-ngaw. Ang isang mabangis na hayop ay hindi nakakita ng tamang direksyon at hinawakan ang pinakabuod ng 72 Heaven-slaying Immortal Formation na naging sanhi ng isang stream ng purple sword light na tumama at tumagos dito. Ang lakas ng espada ay nakakabasag ng lupa. Ang mabangis na hayop na may pusong natagos ng espada ay nahulog sa lupa at namatay. Gayunpaman, isang figure ng tao ang hindi inaasahang lumitaw mula sa bangkay ng mabangis na hayop pagkatapos ng kamatayan. Hindi ito isang pagkakamali. Iyon ay multo ng isang lalaking tao. Medyo nahihilo na siya at medyo nalilito at disoriented. Ngunit sa lalong madaling panahon, isang ipoy-po ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, sinipsip ang kanyang kaluluwa dito. Pagkatapos mabilis na nawala ang ipoy-po. Little Minion, nakita mo ba? Mukhang natigilan si Pixie. Bakit ang kaluluwa na lumabas mula sa loob ay isang tao? Saan nagpunta ang kaluluwa? Hindi alam ni Alex ang tungkol dito kaya dali-dali niyang tinanong ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Sinabi ng Mystic Maiden sa palasyo ng isip dapat mong matuklasan ang katotohanan ng lahat sa iyong sarili upang madagdagan ang iyong impresyon dito. Huwag mo akong tanungin tungkol sa lahat. Hindi ako ang iyong encyclopedia. Tumango si Alex at sinabing naiintindihan ko. Kaya hindi mo rin alam. Ang Mystic Maiden, na naging saploda, ay agad na medyo nagalit at itinulak ang kanyang paa sa palasyo ng isip ni Alex. ***** Minion, paano ka maghinala sa kakayahan ng iyong amo? Hindi kita master kung hindi kita tuturuan ng leksyon. Isinaaktibo niya ang paghihigpit ng kontrata at sinusubukang pahirapan si Alex. Kabanata 2375. Tapos, wala na. Napansin niya na tila hindi naramdaman ni Alex ang paghihigpit ng kontrata. Ito ay imposible. Naging invalid na ba ang kontrata? Medyo nataranta ang Mystic Maiden. Sa katunayan, ang sitwasyong ito ay medyo lampas sa kanyang imahinasyon. Sa wakas, malungkot siyang sumuko matapos subukan ang halos 12 beses. Itong **** Minion ay may malaking sikreto sa kanya. Nagawa pa niyang iwasan ang kontrata ng mundo. Ngunit mukhang hindi niya alam ang tungkol dito. Inakala ni Alex na ang Mystic Maiden ang magpapagana sa paghihigpit ngunit walang nangyari pagkatapos ng ilang sandali. Sa sandaling ito, umatras sila ni Pixie sa landas na kanilang pinanggalingan. Sa kanilang pagtataka, nakasalubong nila sina Dolores at Sam. Ang dalawang matandang paboril ay natatakpan ng mga sugat matapos mawala ng ilang minuto. Lalo na kay Sam, madilim ang braso niya at may transparent na butas sa tiyan. Ngunit kahit na ganoon, masigla pa rin siya at ang bilis ng paghilom ng kanyang sugat ay nakikita ng mata. Kitang-kita ang tenacity ng kanyang sigla. Nahanap ko na sila. Nang makita ni Sam si Alex at ang matandang baboy ay agad itong sumigaw. ***Man Eat. Anong malas? Napatalon din si Alex sa gulat. Hindi niya inaasahan na lilito ang dalawang nilalang na ito sa landas na kanilang tinatahak. Kaya naman, agad siyang tumalikod at tumakbo palayo. Sumunod ka sa kanila. Si Dolores at Sam ay humabol sa kanyang likuran na parang mga asong baliw. Ang mga spell formation ay nasa lahat ng dako sa ganoong lugar kaya hindi makatakbo ng mabilis si Alex at ang matandang baboy. Gayunpaman, agad silang hinabol ng dalawang nilalang sa likuran nila sa pamamagitan ng pagsunod sa kanilang mga yapak at hindi nagtagal ay naabutan sila. Baboy, ipatikim sa kanila ang iyong mga umutot. Sigaw ni Alex. Nang marinig iyon ni Dolores sa likuran, naalala niya ang nakaraang nakakadiri na sagupaan at biglang umatras sa nakakondisyon na reflex. Gayunpaman, hindi mailabas ni Pixie ang kanyang mga umutot dahil lang sa gusto nito.
Nagkaroon ito ng cooldown time. Makalipas ang ilang segundo, naabutan na naman sila ng mga paboril. Sumigaw muli si Alex Pixie, umuto talaga sa pagkakataong ito. Ang dalawang paboril ay biglang umatras muli. Gayunpaman, walang magawa silang nakita ang baboy na demonyo na pinipilipit ang puwitan at tumatakbo pasulong. Hindi naman ito umutot. Nagalit si Dolores na 2 beses nang naloko. Puputulan ko ang asno ng kasuklam-suklam na iyon. Siya ang dakilang Golden Immortal Demon. Sunod-sunod siyang dinanas ng mga hinaing ngayon kaya hindi na niya ito matitiis. Naglabas siya ng napakaikling istaka na tila isang mahiwagang kayamanan. Matapos sumugod dito, mabangis niyang itinuro ang istaka pasulong. Pumunta ka. Tinawakan ni Alex ang matandang baboy at inactivate ang instant teleportation. Mabilis na bumaril ang istaka pasulong sa isang mahabang distansya, ngunit nagkataon lamang na nataman nito ang pinuno ng mabangis na mga hayop sa unahan na tumatakbo sa matinding galit. Upang sabihin ang hindi bababasa, ito rin ang kakaiba ng pagbuo ng spell na ito. Malinaw na hindi ito malayo, ngunit hindi napansin ni Dolores ang mabangis na hayop o narinig man lang ang kaguluhan ngayon. Ang istaka na may mahiwagang kayamanan ay napakalakas. Matapos tamaan ng halimaw, automatiko itong sumabog. Isang malaking butas ang nabuo sa dibdib ng pinuno ng mabangis na hayop kasunod ng pagsabog. Dagendong. Bigla itong nag-init sa galit. Pagkatapos nagmamadaling lumabas, nakita nito sina Dolores at Sam. Pamatay. 10 mabangis na hayop sa likod nito ang sumugod sa kanila ng marahas. Samantala, lumitaw si Alex at ang matandang baboy sa unahan. Ang mistikong dalaga ng 9 na langit ay muling nagpakita. Pinangunahan niya ang daan upang mahanap ang pagbuo ng spell at posisyon ng kontrol ng Crocs. Pamilyar na pamilyar siya sa mga spell formation. Pumunta siya sa lahat ng paraan na parang pumapasok siya sa kaharian ng walang lalaki. Sa kalaunan, natuklasan nila ang isang bahay na bato na nakatago sa ambon. Gayunpaman, ang lahat ay natigilan nang sila ay pumasok. Nakakagulat na may tao sa bahay na bato. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2376. Ang alikabok sa buong bahay na bato sa labas ay nakaranas ng hindi mabilang na taon ng pag-ulan. Walang bitik ang loob ng bahay na bato na parang nagyelo ang oras kahapon. Napakasimple ng interior na may set ng isang mesa at upuan pati na rin ang isang kama. Ang nakita ni Alex at ng iba pa ay isang babaeng nakasuot ng pula na nakahiga sa kama. Ang babae na mukhang mga 30 taong gulang ay may maputi, may kintab, at pinong balat at puno ng buhok na may matangkad at magandang figure. Kahit na nakahiga na siya, makikita pa rin ang kanyang nakamamanghang curvy figure. Ang mas ikinagulat ni Alex ay ang suot ng ginang ng kakaibang female outfit ng Amerika, ang folk dress. Ang isang matingkad na pulang damit ng katutubong may isang inlay ng gintong trim dito at isang pares ng mahabang snow white na mga binti ay ganap na nakikita sa harap nila. Isang pulang lubad ang nakatali sa bukong-bukong ng kanyang kaliwang paa. Ang gayong pananamit ay nagbigay kay Alex ng isang uri ng maling akala. Maaaring ang taong nauna sa kanya ay nagmula sa wasteland. Sino siya? Bakit siya nakahiga dito? Siya ba, patay? Napatingin ang matandang baboy sa babae sa kama. Pinapatayo niya ang buhok ko kahit papaano. Napatingin dito si Alex. Wala kang buhok, okay. Sumagot ang matandang baboy, iyon ay dahil hindi mo pa ako nakitang tumubo ang buhok. So, may bumunot ng buhok mo. Pip, tinatamad akong mag-abala sa'yo. Ang pagbibiro ng ilang sandali ay lubhang nabawasan ng tensyonado na kapaligiran. Tumango ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Patay na siya, ngunit dapat ay napakalakas niya noong nabubuhay pa siya. Little Minion, hawakan mo ang paa niya para tingnan. Natigilan si Alex. Bakit kailangan kong hawakan ang paa niya? Itinuro ng Mystic Maiden ang pulang lubad sa maliit na guya ng ginang. Ang lubad na ito ay may malaking pinagmulan. Kung nagawa mong makalas ito, ito ay magiging iyo. Ang mga mata ng matandang baboy ay kumikinang. Anong kayamanan yan?
Sinabi ng Mystic Maiden ang pulang lubid ng lumang buwan. Ano? Nagulat si Alex. Ito ay dapat na isang gawa-gawa na bagay. Posible bang umiral ito sa katotohanan? Iniling sa kanya ng Mystic Maiden na subukan ito nang hindi hinawakan ang pulang lubid kundi ang paa niya muna. Dahil dito, si Alex na lumakad pa sulong bago niya mahawakan ang walang sapin ang paa ng ginang, ay nabigla sa lakas ng overwhelming habang siya ay tumilapon at malakas na bumagsak sa dingding. Ang mga sinag ng gininto ang liwanag ay biglang lumundag na may hindi mabilang na kumikinang na ron upang i-neutralize ang puwersa ng epekto. Gayunpaman, dumura si Alex ng isang subo ng dugo at malubhang na sugatan. Kung hindi lang naging malakas ang kanyang depensa, sa pagkakataong ito ay gulat na gulat siya. May force field sa tabi niya. Sabi ni Alex habang bumangon at pinunasan ng isang dakot na dugo sa gilid ng bibig niya. Umiling ang Mystic Maiden. Ito ay hindi isang larangan ng puwersa, ngunit ito ang domain ng malakas. Hindi ito mawawala pagkatapos ng kanyang kamatayan. Marahil ay may pag-aayos sa kanya. Subukang muli gamit ang iyong mental sensors. Tumanggi si Alex. Ayoko nang subukan. Sa tingin ko isa kang troll. Iyon ang katotohanan ni Alex. Ang Mystic Maiden ay isang troll na nagmamalasakit sa troll sa kanya nang walang anumang tulong. Walang magawa ang Mystic Maiden na tumingin sa matandang baboy. Sunod-sunod na umatras ang matandang baboy. Hindi. Hindi ko kaya. Baboy ako. Mga palang ako at walang kamay. Sinabi ni Alex, mayroon kang dila. Nanlamig ang ekspresyon ng matandang baboy. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin nito ay kailangan kong dilaan? Umiling ang Mystic Maiden. Hindi bagay si Pixie. Kahit papaano, malakas siyang tao. Kahit na ito ay isang walang kamatayang pagsasaayos lamang, ito ay nagtataglay ng dignidad ng malakas. Hindi ito magagawa ng mga alagang hayop, ngunit ang isang maliit na minion ay angkop. Labis na nanlumo si Pixie. Kailan pa ito naging hayop? Mas masahol pa iyon kaysa sa isang alagang hayop. Nagpatuloy ang Mystic Maiden, hindi kumpleto ang The Old Cow's breeding technique na itinuro ko sa iyo noon at may kasunod. Kaya ipagpatuloy mo ang pagsubok muli, maaari kong ituro sa iyo ang iba pa. Tinitigan siya ni Alex at saglit na natahimik. Naiisip niya. Nasabi ko na nga troll ang babaeng ito. Itinuro niya sa akin ang kalahating pamamaraan ng paghinga. Napakakitid ng isip niya. Gayunpaman, nakompromiso siya nang isipin niya ang kadakilaan ng Old Cow's breeding technique. Muli, umakbang siya ng 2 hakbang pasulong at hinarap ang bangkay ng babaeng nakapula, dahan-dahang tinakpan ito ng kanyang banal na sentido. Buzz! Isang malakas na mental domain ang nabuksan kaagad. Kabanata 2377. Pinalot ng mental domain ang buong bahay na bato. Nalungkot si Alex habang iniisip niya, nako, na-troll ako sa pagkakataong ito. Ang lakas ng pag-iisip ng bangkay na ito sa pula ay nakakabaliw na makapangyarihan tulad ng isang walang hangganang karagatan. Noong una, akala ko ang aking mental cultivation ay medyo disente, ngunit namumutla ako sa kawalang halaga bago ang ganitong uri ng walang kapantay na lakas ng kaisipan. Natatakot ako na baka maalis niya ako sa isang pag-iisip. Let's escape. Lumubog ang pag-iisip ni Alex habang sinusubukang bawiin ang lakas ng kanyang pag-iisip. Gayunpaman, malungkot niyang napagtanto na huli na para gawin ito. Ang lakas ng kanyang pag-iisip at ang lakas ng kaisipan ng bangkay na nakapula ay nakabuo ng ilang uri ng nakakagulat na pagkakaugnay, na parang mahigpit na nakadikit at hindi na maibabalik. The asterisk man eat. Mamamatay na ako this time. Mamamatay ako for sure. Mystic Maiden of the Nine Heavens, nababaliw kang troll. Kapag nakalabas ako ng buhay, talagang sasampalin kita. Sigaw niya sa mental domain. Dahil dito, nakarinig siya ng agarang tugon. Kaninong puwet ang sasampalin mo? Sabay talikod niya. F***, anong nangyayari? Laking gulat niya nang nasa likuran niya ang Mystic Maiden of the Nine Heavens at ang matandang baboy. Pumasok na sila pagkatapos nilang balutin ng mental domain. Naririnig niya ang lahat ng sinabi nito nang hindi nawawala ang isang salita. Sa sandaling ito, malamig ang napakagandang mukha ng Mystic Maiden na parang galit na galit.
Nagrebelde ba sa kanya ang isang minion? Ang ibig kong sabihin papaluhan ko ang puwet ng babaeng bangkay na ito ng kulay pula. Matindi ang pagnanais ni Alex na mabuhay kaya agad niyang pinuntirya ang babaeng bangkay na pula sa kama. Kumpara sa dati, ang puwita na iyon ng nasa kama ay isang sukat kaysa sa Mystic Maiden. Gayunpaman sa susunod na segundo, isang anomalya ang biglang nangyari. Ang nasa kama ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at dalawang sinag ng pilak na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Umupo din siya sa kama. Gumalaw ang bangkay. Napahiyaw ang matandang baboy na gulat na gulat. Mukhang medyo kinabahan din ang Mystic Maiden of the Nine Heavens at pinagalitan si Alex. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Habang ang pagkakabit ng malakas ay nananatili, hindi mo rin dapat yurakan ang kanyang dignidad. Tingnan mo, ito ay kakilakilabot. Kung magsisi siya mamaya, kailangan mong tiisin ang lahat ng ito sa iyong sarili. Hindi nakaimik si Alex. Walang batik ang katawan ng bangkay na nakapula. Ibang-iba siya sa mga bangkay sa labas na parang natutulog lang. At saka parang kahapon lang siya nakatulog, walang pinagkaiba sa buhay na tao. Sa sandaling ito, dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Alex. Ang matandang baboy ay nagmamadaling dumistansya sa kanya at sumigaw, ang paghihiganti sa isang mali ay dapat idirekta sa may kagagawan. Siya ang gustong paluan ang puwet mo. Tinawag siyang Alex Rockefeller. Ikaw ang dapat sumunod sa kanya, hindi ako. Nakita pa ni Alex na napaatras ng ilang hakbang ang Mystic Maiden. Napakataksil. Napakataksil. Whoosh! Sinalubong agad ng mga mata ni Alex ang kulay pilak ng mga mata ng babaeng bangkay na nakapula. Para sa isang sandali, ang mga mata ni Alex ay tila nabulag, hindi na makakita ng kahit ano. Ang tanging nakikita niya ay isang kalawakan ng makikinang na puti. Napasigaw si Alex sa sakit. Ngunit maya-maya, may pumasok na dayuhang energy factor sa kanyang mga mata at hindi siya nakaramdam ng labis na sakit na para bang may malinaw na alon na umaagos sa kanyang mga mata. Tapos parang nakakakita na naman siya. Ang tanawin sa harap niya ay hindi na ang bahay na bato, ngunit ito ay isang napakalaking lungsod. Medyo pamilyar si Alex dahil parang bird's eye view ito. Sa pagtingin sa pangkalahatang sitwasyon, nakita niya ang balangkas ng napakalaking lungsod. Kapag naisip niya ito ay ang hitsura ng mga guho ng lungsod sa ilalim ng dagat. Nang tumingin siya sa mga taong dumarating at umaalis, mapansin na tila nalulungkot ang lahat. Ang napakalaking lungsod na iyon ay binubuo ng daan-daang libong tao, ngunit tila napakatahimik. Iyon ang katahimikan sa bisperas ng isang mahusay na labanan. Sa labas ay puno ng walang katapusang hukbo ng Undying Clan. Ito na ang huling laban natin sa Atlantis. Ito rin ang huling laban sa ating buhay. Mabagal na nagsalita ang isang babaeng nakapula habang lumulutang sa ere. Siya ay may maselang hubad na paa at isang napakagandang mukha at ang pulang lubad ng lumang buwan ay nakatali sa kanyang binti. Siya ay walang iba kundi ang babaeng nakahiga sa bahay na bato. Tawag. I-Free. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2378. Nagtatakang tumingin si Alex sa babaeng nasa harapan niya pati na rin sa napakalaking lungsod sa ilalim ng dagat na may kainahinala. Nakaramdam siya ng pagtataka. Atlantis. Hindi siya estranghero sa pangalang ito. Noong siya ay isang estudyante, madalas niyang makita ang paglalarawan sa ilang mga magasin at libro. Ito ay ang misteryo ng mundo. Minsan may humakbang at nagsabing natuklasan niya ang mga guho ng Atlantis, ngunit ang lahat ay hula lamang. Bagamat ang nakita ngayon ni Alex ay marahil ang mental world ng babaeng naka-red, may dahilan siya para maniwala na ito ang totoong Atlantis. Ang umiikot sa labas ay ang alamat din ng sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat na ito. Ang huling labanan. Wala kaming reinforcement sa labanan na ito. Ang labanang ito ay isang labanan para sa kapakanan ng pag-asa. Ang labanang ito, walang kaligtasan. Ngunit may mabubuhay sa ngalan natin at ipapasa ang tanglaw sa mga susunod na henerasyon. Ang espiritu ng Atlantis ay hindi kailanman mapapahamak.
Ang mga salita ng babaeng nakapula ay solemne at malungkot ngunit nagdadala ng walang humpay na momentum. Kasama ang siksika na undying plan at mga undead na demonyong hayop sa labas, lalo silang naging kahanga-hanga. Ang daan-daang libong mandirigma ay maayos na nakahanay sa sinaunang plaza ng lungsod. Walang umimik at walang natatakot. Labanan. Nakipaglaban sila upang ang isang tao ay magkaroon ng mas mahusay na kaligtasan. Tut. Tumunog ang malaking busina. 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay na-activate. Ang babaeng nakapula ay ang commander ng sinaunang lungsod na namamahala sa pangkalahatang sitwasyon. Siya ang kaluluwa ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation at ang bulugod ng lahat. Wham! Habang nilabag ang mga depensibong pormasayo ng Atlantis, ang Undying Clan ay sumugod sa sinaunang lungsod na parang tidal wave. Nagkaroon ng mga hustles, pagpatay na layunin at Atengal. Dugo, code, at kamatayan. Masyadong trahedya ang gayong digmaan. Kahit na ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay napakalakas, hindi nito agad mapatay ang malalakas na kaaway sa maikling panahon. Ito ay isang masakit na proseso na nangangailangan ng dugo at buhay upang bigyang daan. Ang mga buhay ay lumilipas sa bawat segundo. Hindi mabilang na digmaan ang nasaksihan ni Alex, ngunit hindi napigilan ng kanyang puso ang manginig nang makita ang ganoong eksena. Ang tindi ng digmaang ito ay nalampasan pa ang labanan na pinamunuan ni Saitegarba sa harap ng Kala Temple. Ang lugar na ito ay ang outpost ng Undying Clan. Hindi mabilang na mga advanced na species at commander-level supremes mula sa Undying Clan ang sunod-sunod na bomb-alot. Tererat, tererat. Boom, boom, boom. Tererat, tererat. Boom, boom, boom. Sa sinaunang lungsod, ang mga kanya ng enerhiya ay pinaputok at ang mga kadena ng order ay lumipad sa buong kalangitan. Mayroong mga dalubhasang Supreme, Divine Monarch Warlord at kahit na makapangyarihang Heavenly Emperors dito. Ang lahi ng tao, lahi ng halimaw, lahi ng demonyo at iba't ibang lahi na supernatural ay nagkaisa upang labanan ang Undying Clan. Ang labanang ito ay nakakasira ng lupa. Habang umiikot ang di mabilang na mga dagat, ang mga umaalon na magaan na haligi mula sa sahig ng karagatan sa lalim ng 10-10 kilometro ay tumusok sa tubig dagat at pumailan lang sa kalangitan. Sa gitna ng krisis, ang mga malalakas na tao ay nagwasak sa sarili upang kaladkarin ang hindi mabilang na mga tropa ng kaaway sa kanilang pagkamatay. Patayin. Mamamatay ako ng maluwalhating kamatayan para sa sangkatauhan. Umuungol. Nakikipaglaban ako hanggang kamatayan para sa lahi ng halimaw. Ipaglalaban ko ang landas ng demonyo. Sentimental ang landas ng demonyo. Commander Red, lagyan mo ako ng landas. Mauuna ang tribo kong Green Wolf. Patayin. Nang tingnan ng babaeng nakapula na nakalutang sa langit ang matipunong taong sumigaw, tumango ito ng mariin. Magkita tayong muli sa kabilang buhay. Nang bigla niyang iwinagayway ang maliit na bandila sa kanyang kamay, isang puwang ang bumukas sa isang partikular na bahagi ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Pinamunuan ng matipunong berdeng lobo ang koponan at nagmamadaling lumabas upang makibahagi sa isang mahusay na labanan. Sa kasamaang palad, ito ay isang nakamamatay na labanan ng walang anumang posibilidad na mabuhay. Commander Red, ako, mula sa Western Godsect, ay pupunta rin. Commander Red, pupunta ako sa digmaan para sa Heavenly Sword Sect. Kung may susunod na buhay, magkita-kita tayong muli. Ang sunod-sunod na tawag sa pakikipag-armas ay kumakatawan sa mga alon ng mga mandirigma na humahakbang sa kanilang pagkamatay. Sila ay mapusok habang sila ay tumatawan ng buong puso sa kanilang pagkamatay. Ang digmaan ay trahedya. Sa pagtingin sa kanila, tulala si Alex na namumula ang kanyang mga mata habang nasasakal sa emosyon. Kabanata 2379. Gaano kabayanihan at kaawa-awa iyon? Ang mga ninuno noong sinaunang panahon ay hindi inaasahang dumating hanggang dito. Ang Undying Clan ay nararapat na mamatay. Sa sandaling ito, nakita ni Alex ang isang walang kapantay na gintong araw na pumutok mula sa malayo. Iyon ay isang messenger arrow. Nang iwagayway ng babaeng nakapula ang kanyang kamay at hinawakan ito, lumabas ang mga audio at visual mula rito.
Mula sa pananaw ni Alex, nakita niya na ito ay isang agarang ulat na nagsasabing ang banal na tribo sa hilagang sagradong bundok ng universo ay nagtaksil. Sila tumalikod sa Undying Clan at naglabas ng mga sikreto ng Atlantes. Nanguna pa sila para harangin at patayin si Emperor Rowan at ang Phoenix Empress na nakalusot sa abyss. Ang pangalan ng banal na tribo ay ang Olympian Army. Ano? Natigilan si Alex. Yun pala ang Olympian Army. Hindi ito maaaring ang Olympus, tama ba? So, maaaring ang sagradong gintong bundok na biglang lumitaw ngayon ay may kaugnayan sa Olympian Army. Pagkatapos nakita ni Alex ang babaeng nakapula na walang pakundangan na humahampas dahil may puwersa sa lungsod ng Atlantes na binubuo ng mga miyembro ng Olympian Army. Kaya kinuha niya ang bagay sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga katotohanan at kasinungalingan. Sa kalaunan, nag-iisa niyang pinawi ang lahat ng miyembro ng Olympian Army sa publiko. Ang digmaan ay naging mas trahedya. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang isa pang agarang ulat. Ito ay magandang balita sa pagkakataong ito. Pinangunahan ni Emperor Rowan at ng Phoenix Empress ang mga nangungunang eksperto sa universo at nagtungo sa abyss upang sirain ang pugad ng kalaban. Sa wakas ay nagtagumpay sila sa paglusot upang si Commander Red ay makaalis at makapaglaro nito sa pamamagitan ng tainga. Ito ay lumabas na ang digmaan sa Atlantes ay para lamang sa pag-akit ng firepower upang payagan ang grupo ng mga tao sa likuran na makahanap ng pagkakataong makalusot sa gitna ng kaaway. Ang babaeng nakapula ay nanood ng matinding digmaan. Nakita niya ang mga maliliit na bata na 15 o 16 na taong gulang lamang na may hawak na malalaking espada at nagmamadaling tumungo sa Undying Clan na nabigla sa huli. Nakita niya ang mga may edad ng powerhouse na kinaladkad ang Undying Clan na sumugod sa likurang linya at sinira ang sarili. Nakita niya ang mga pamilyar na mukha at kapangyarihan ng sansinukob na nagpaalam sa kanya ng sunod-sunod na nagsasabing magkikita silang muli sa susunod na buhay. Retreat. Walang retreat. Sa kaibuturan niya, hindi niya naisip na umatras. Ngayon, 3 kapat ng kanyang mga tao ang namatay sa larangan ng digmaan. Kapag siya ay umatras, ang natitira ay lalamunin sa loob ng ilang sandali. Paano niya haharapin ang mga bayaning iyon na namatayan? Laban hanggang kamatayan. Hindi ako atras. Ihahandog ko ang aking katawan sa paglilinang upang ipagtanggol dito magpakailanman. Ang 72 Heaven-slaying Immortal Formation, uwo din ang aking sword heart para ako ay hindi masisira magpakailanman. Patayin. Si Alex ay nasa mga pin at karayom habang nasaksihan niya ang susunod na eksena. Sa kanyang pagtataka, inialay ng babaeng nakapula ang kanyang katawan sa paglilinang. Ginamit niya ang kanyang buhay para huwadin ang puso ng espada ng spell formation na ginawang isang totoong madugong larangan ng massacre ang 72 Heaven-slaying Immortal Formation. Siya ang 72 Heaven-slaying Immortal Formation. Ito ay makapangyarihan, dominante, at walang kapantay. Buzz. Habang umiikot ang kanyang isipan, muling naramdaman ni Alex ang matinding kirot sa kanyang mga mata at hindi na napigilan ng mga luha ang pag-agos sa kanyang mukha. Narinig niya ang boses ng matandang baboy. Hoy, little minion. Alex Rockefeller, hindi ka papatay, tama. Unti-unting natauhan si Alex na lumuluha ang mga mata. Bahagyang naging komportable ang kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali, ngunit may silver light na kumikinang sa kanyang mga mata. Nakakunot ang noo ng Mystic Maiden habang nagtanong, maaaring ang silver light sa mga mata na ito ay isang uri ng nakakahawang sakit sa mata. Nang tumingin si Alex sa kanya, mas naging maningning ang silver light sa kanyang mga mata. Sa wakas ay nakita na niya ng malinaw ang mga bagay. Gayunpaman, medyo mali ang eksenang nakita niya. Nang tingnan niya ang Mystic Maiden ngayon, nakita niya ang 8 Chaos Beads, ang Chaos Chi Energy sa katawan nito, at iba't ibang kakaibang eksena. Naku, kakaiba. Ano ito? Internal composition ba ng Mystic Maiden? Pumikit siya ng mariin. Nang muli siyang tumingin sa kanya, may panibagong pagbabago. Sa gulat niya, may nakita siyang mas kahanga-hanga. Ito ay ang kanyang hubad, puti nyebe, maislan, matikas, at balingkinitang katawan. F***C. Ito ay
May nakita ba akong walang katotohanan sa aking mga mata? Sobrang hindi komportable ang Mystic Maiden nang tumingin ito sa kanya ng ganoon. Pakiramdam niya ay wala na siyang sikreto. Tinakpan niya ng mga kamay ang itaas na bahagi ng katawan niya. Ano ang tinitignan mo? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2380. Bonds. Sa sandaling lumabas ang salitang iyon sa kanyang bibig, bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Sa wakas ay napagtanto niya ang isang bagay kaya't nagmadali siya. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng buns. Ang malalaking buns sa aking sariling bayan. Sa kaibuturan niya, mas nabigla siya. Ito pala ay X-ray vision. Matapos ang kanyang mga mata ay maliwanagan ng pilak na ilaw ng ginang na pula, nalaman niya ang ilang mga bagay sa mundo ng kanyang pag-iisip. Dahil dito, hindi inaasahang taglay niya ang kakayahan ng X-ray vision. Ano ang silver light na iyon? Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay may pag-aalinlangan na tumingin kay Alex habang pakiramdam niya ay may mali. Anong klaseng buns ang gusto niyang kainin sa oras na ito? Ano bang nangyayari sa ulo ng lalaking ito? Ngunit maya-maya, may naisip siya at sinabing, "Nako, naaalala ko na may katangian ang paglilinang ng old cow's breathing technique dahil ang pamamaraan ng paghinga na ito ay kumukonsumo ng masyadong maraming enerhiya ng dugo. Kaya, ikaw ay nasa isang estado ng gutom. Sa ngayon, isa lang ang paraan para malutas ito, kumain. Kumain ng marami. Gusto mo ba talagang kumain ng buns?" Tinitigan siya ni Alex pero kakaiba ang itsura niya. Ang matandang baboy na hindi na nakayanan ay tumili ng mailap at halos matawa habang nakahiga sa lupa. Kanina, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay hindi nag-iisip sa direksyong iyon, ngunit sa wakas ay naunawaan niya ang implicit na kahulugan. Pagkatapos sa isang iglap, ang kanyang magandang ekspresyon ay lubhang nagbago habang sinuntok at sinipa niya si Alex na nagpahampas sa kanya. Nakikita mo ang mga bagay gamit ang iyong mga mata. Siya ay tumugon ng may matalas na pakiramdam at alam ang kritikal na punto ng sabay-sabay. Umikot. Huwag mo akong tingnan. Walang magawa si Alex. Hindi niya ito sinasadya, ngunit bigla itong nangyari at siya ay ganap na hindi handa. Akala pa niya ay may nakita siyang kalokohan, samantalang ang matandang baboy ay sobrang inggit dahil taglay niya ang ganoong kakayahan. Isa lang itong kaloob ng Diyos. Bakit hindi nito taglay iyon? Ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Alex na nawala ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata. Kahit na ang kakayahan ng X-ray vision ay nawala. Ito ay nawala. Kaya hindi mo na makita ang mga bagay. Nang malaman iyon ni Pixie, mas gumaan ang pakiramdam niya. Kung hindi, ang pagkabigla ay masyadong malaki. Hindi ako naniniwala sa iyo. Mula ngayon, bawal kang tumingin sa akin. Nakatingin ka pa rin ba sa akin? Maniwala ka sa akin, dukutin ko ang iyong mga mata. Galit na galit ang Mystic Maiden. Nagpaputok si Alex ng sandamakmak na reklamo. Hindi mo ba naisip na kakaiba ang hindi kita tingnan kapag kausap kita? Bukod dito, ang iyong kasalukuyang katawan ay pangunahing nilikha sa pamamagitan ng pagsasanib ng aking Chaos Tree at Chaos Beads. Isa ka lamang tumpok ng mga dahon ng puno. Ano ang nakikita ko? Hindi ito kasing ganda ng iyong laman na nakabaon sa God's Tomb of the Undead Territory. Iyan ang tinatawag mong drop-dead gorgeous, enchanting body, curvy. Nakatitig lang sa akin ang babaeng nakared kaya nag-hallucinate ako at nagsimulang magsalita ng kalokohan. Pinapa-hallucinate ka niya pero nag-hallucinate din ako. Ang aking mga paa ay wala sa kontrol. Nagalit ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Talagang matapang ang minion na ito. Noong siya ay nasa God's Tomb, malamang na lumipat siya sa kanya at nakita ang lahat. Napakalaki. Sinubukan ni Alex na umiyak ngunit nabigong tumulo ang luha. Gayunpaman, napilitan siyang pumirma sa kontrata, sumailalim sa pagsupil sa isip ng Mystic Maiden at walang tigil na binugbog. Ngunit kung malalaman niya na ang bisa ng kontrata ay nabawasan ng husto dahil sa hindi malamang dahilan, malamang ay nasa ibang mood siya. Habang tinatapakan ng Mystic Maiden of the Nine Heavens si Alex, muling nagbago ang sitwasyon sa bahay na bato.
Ang bangkay ng babaeng nakapula ay hindi inaasahang tumayo mula sa kama. Pagkatapos naglakad siya papunta kay Alex. Maging ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay medyo nabigla sa naturang pagbabago. Malinaw, hindi nila nakita ni Pixie ang mental world ng babaeng bangkay na nakapula kanina. Sa sandaling ito, agad na binitawan ng Mystic Maiden si Alex at tumalon. Samantala, alam ni Alex ang pinagmula ng babaeng bangkay na nauna sa kanya dahil nakita niya ang mahusay na pangmatagalang labanan. Siya ay nasa ibang estado ng pag-iisip kaya napuno siya ng matinding paggalang habang siya ay mahinang sumigaw, Commander Red. Kabanata 2381. Ang Mystic Maiden at Pixie ay sabay na nanlamig. Ngunit hindi nagtagal ay naunawaan nila na may nangyari sa pagitan ni Alex at ng babaeng bangkay na nakapula ng hindi nila nalalaman. Ang magagandang mata ni Commander Red ay muling sumilaw ng kulay pilak. Sa pagkakataong ito, hindi na niya dinala muli si Alex sa mental world. Sa halip, tila tinitigan niyang mabuti si Alex, iniskan siya. Pakiramdam ni Alex ay nahubaran siya. Hindi lamang ang kanyang katawan kundi ang kanyang mental domain ay masusing na-scan. Ito ay hindi ito naintindihan ni Alex ngunit hindi rin siya tumutol. Ang taong nauna sa kanya ay isang pioneer noong sinaunang panahon, isang ninuno na nagsakripisyo ng sarili upang lumikha ng kinabukasan para sa sangkatauhan. Kaya naniniwala siyang hindi siya sasaktan nito. Binitawan na lang niya ang kanyang isip at tinanggap ng buo ang pag-scan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, binawi ng babaeng nakapula ang pilak na liwanag sa kanyang mga mata at ngumiti habang sinabing, kaya. Ikaw pala. Ano? Naguguluhan si Alex. Paano naman ako? Senior Commander Red, kilala mo ba ako? Ngunit pareho kaming 3 milenyo ang agwat. Ngumiti ang babaeng nakapula at hindi na nagsalita pa. Sa halip, nagtanong siya, nakabalik na ba si Grand Emperor Rowan at ang Phoenix Empress? Umiling si Alex. Hindi ko narinig ang tungkol doon. Pagkatapos ng isang paghinto, tinanong niya, Senior Commander Red, buhay ka pa ba? Umiling ang babaeng nakapula. Pinende ko ang puso ng espada sa aking buhay. Ngayon isa na lang akong masa ng pag-aayos. Pagkatapos nakipag-usap si Alex sa babaeng nakapula. Sinabi niya sa kanya na nakilala niya ang dakilang Genbo, ngunit ang dakilang Genbo ay nakipaglaban sa Undead Queen, si Juvia, sa kailaliman ng Misty Swamp at sa dulo ng Dead Zone. Sa kalaunan, naging force field ito para bantayan ang labasan, ngunit maaari lamang itong tumagal ng 3 taon. Nanagoy ang babaeng nakapula na nagsasabing may mga biglaang pagbabago ang nangyari kay Grand Emperor Rowan at sa Phoenix Empress sa Abyss. Kung hindi magkakaroon ng katahimikan sa radyo pagkatapos ng 3 milenyo tungkol sa kanila. Tinanong siya ni Alex, ano ba talaga ang Abyss? Bakit gustong salakayin ng Undying Clan ang lugar na iyon? Sinabi sa kanya ng babaeng nakapula na ang Abyss ay nasa kailaliman ng kosmikong dagat ng mga bituin, isang pugad kung saan ipinanganak ang mga bituin. Mayroong pinakamataas na pag-iral doon at ang Undying Clan ay ang Taliban na hukbo na ipinadala ng Abyss. Tungkol naman sa iba, hindi niya maintindihan ang mga ito ng lubusan dahil hindi pa siya nakapunta sa kalaliman at hindi na bumalik ang grupo ng mga taong nagpunta doon. Sa wakas, nagtanong muli si Alex tungkol sa relasyon sa pagitan ng Olympian Army at Olympus. Ito ay dahil ang sagradong gintong bundok ay lumitaw sa kabilang panig ng sinaunang force field. Galit na galit ang babaeng nakapula matapos itong marinig. Ang Olympian Army ay binubuo ng mga taksil na mandrills ng Olympus. Ang huling labanan sa Atlantis ay napakalungkot dahil ang Olympian Army ay nagtaksil sa Alliance at minasacre ang Alliance Army bilang kapalit. Iyon ay isang bagay na mas mababa sa isang grupo ng mga aso o isang drift ng mga baboy. Alex Rockefeller, ang pagdating ng sagradong bundok ng Olympus ay tiyak na masamang balita. Mayroong isang mahusay na lihim sa lupain na protektado ng sinaunang larangan ng puwersa. Lalo na sa Amerika, naghihintay na mabuhay muli ang iba't ibang sagradong bundok. Ito ay isang mahusay na plano na itinakda mula noong sinaunang panahon. Dapat mong ihinto ang Olympian Army.
Kung hindi, ang buong mundo ay mawawasak dahil sa Olympian Army at ang muling pagkabuhay ng Sansinukob ay hindi na posible. Hindi inaasahan ni Alex na magiging seryoso ang sitwasyon. Mataimtim siyang tumango. Ang lupa ang kanyang tahanan. Amerika ang kanyang tahanan. Nandoon ang kanyang pamilya at mga kaibigan kaya hindi na siya lalabas sa affair. Good brat. Gayunpaman si Alex ay nasa isang mahirap na sitwasyon din kaya sinabi niya iyon sa babaeng nakapula. Umiti ang babaeng nakapula. 2 tao mula sa Peacock Tribe. Ayos lang. Kung maaari kang maglakad sa lugar na ito, mayroon kang malalim na pananaliksik sa mga pagbuo ng spell. Kunin mo ang bagay na ito at magagawa mo ang mga ito ng madali. Sa huli, sinabi niya, Brat, magpakatatag ka sa lalong madaling panahon. Nauubos ang oras. Hindi ka dapat maging malambot sa pakikitungo sa Olympian Army. Subukang kunin ang pagkakataon sa santuwaryo ng Amerika. Kahit na nawasak ito, hindi mo hahayaang makuha ito ng Olympian Army. Pagkasabi noon ay inabot niya kay Alex ang isang tipak ng sword heart. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2382. Ito. Ang puso ba ng espada na pinanday mo sa iyong buhay? Nagulat si Alex dahil ang bagay na ito ay katumbas ng kaluluwa ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Gaano ito kahalaga? Umiling ang babaeng nakapula. Hindi naman. Ito ay isang maliit na bahagi lamang ng puso ng espada. Umiling din si Alex. Senior, ito ang puso ng espada na pinanday mo sa iyong buhay. Ito rin ang kaluluwa ng pagbuo ng spell dito. Hindi ko ito maalis. Babantayan mo ang lugar na ito magpakailanman. Kung aalisin ko ito, bababa ang lakas ng spell formation na ito at makakaapekto rin ito sa iyo. Nakangiting sabi ni Commander Red, nakapasa ka sa aking pagsusulit kaya ito ay orihinal na pag-aari mo. Huwag mag-alala. Walang mangyayari dito. Sa halip, ang Olympian Army sa panig ng Amerika ay magiging isang sakuna. Kunin mo itong tipak ng puso ng espada. Naglalaman ito ng maliit na Heavenly Immortal Slaying Formation na maaaring magkaroon ng mga mahimalang epekto. Mayroong ilang mga insight sa aking pananaliksik sa mga pagbuo ng spell sa loob. Tingnan mo ito kapag libre ka. Pagkatapos nag-usap ng matagal ang 2 tao. Maraming natutunan si Alex mula sa kanya at nagkaroon ng mas intuitive at konkretong pag-unawa sa sinaunang panahon. Iyon ay talagang isang edad na puno ng mga bayani at pagnanasa. Kasabay nito, narinig din niya ang higit pa tungkol sa pagiging kasuklam-suklam ng Olympian Army. Ngayong nakabalik na ang lahi na iyon at hindi inaasahang bumaba sa kabilang dulo ng sinaunang force field, ang wasteland ay magkakaroon ng malaking problema. Kaya naman, hiling niya na sana ay makatakbo siya pabalik kaagad. Nang matapos ang pag-uusap ng babaeng naka-red at Alex, nahiga ulit siya sa kama, hindi kumikibo. Hindi man lang siya nakahinga. Ito ay tila kakaiba pa rin. Hinawakan ni Alex ang puso ng espada sa kamay niya. Ito ay cool at makinis kapag hinawakan. Ito ay tila walang timbang, ngunit may mga pagsabog ng pagbabago-bago ng enerhiya. Naramdaman niya ito sa lakas ng kanyang pag-iisip, ngunit ang puso ng espada ay unti-unting naglaho sa kanyang palad at naging isang sabog ng enerhiya na nakakagulat na sumugod kaagad sa kanyang mga mata. The Small Heavenly Immortal Slaying Formation. Habang kumikislap ang silver light sa mga mata ni Alex, binasa niya ang impormasyon sa sword heart. Ang isang masa ng mga pananaw at ang base ng kaalaman ng mga pormasayo ng spell ay pumasok din sa kanyang dagat ng kamalayan. Tumingon si Alex at tiningnan ang Mystic Maiden of the Nine Heavens at ang matandang baboy, na diskubre na pareho silang humihilik ng malakas sa kanilang pagtulog sa lupa. Naiisip niya na ang mental burst ng babaeng naka-red kanina ay tiyak na natamba sila kaagad. Gayunpaman. Ginaising ni Alex ang mistikong dalaga at naisip, ikaw, ang mistikong dalaga ng siyam na langit, isang diyosa. Ngunit agad kang natamba ng isang taong pumanaw 3 milenyo na ang nakalipas. Nakakahiya. Anong mali? Anong nangyari? Little Minion, may ginawa ka ba sa akin?
Ang Mystic Maiden na mukhang gulat na gulat ay tila isang mortal na babae sa sandaling ito. Ikinaway ni Alex ang kanyang kamay. Hindi. Sagot ng Mystic Maiden, I don't believe it. Isa kang nakagawian na nagkasala. Walang magawa si Alex. Mabuti. Nakitulog lang ako sa iyo at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya kaya maghintay ka lamang hanggang sa mapakain mo ang fetus sa kapayapaan. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay agad na natakot ngunit hindi nagtagal ay nalaman niyang nagsisinungaling si Alex. Pinilit man niya ang sarili sa kanya, malalaman pa rin niya ito sa pamamagitan ng karanasan. Noon lang narinig nila ang boses ni Dolores na nagmumula sa labas. Sumigaw siya sa malapit, sinabihan sina Alex at Piggsy na lumabas. Kung hindi, sisirain niya ang bahay na bato. Napabuntong hininga si Alex at sinabing, nagsumikap sila para manghuli sa amin hanggang sa kami ay wala nang magawa. Oras na para lumaban. Deserve talagang mamatay ang dalawang manok na yan. Ang magagandang mata ng Mystic Maiden ay kumikinang. Anong mga benepisyo ang ibinigay sa iyo ng babaeng bangkay na pula? Sumagot si Alex, malalaman mo mamaya. Nang matapos siyang magsalita ay nag-walk out siya kaagad. Sa katunayan, hindi nakapasok sa bahay na bato sina Dolores at Sam dahil iyon ang pinakabuod ng buong spell formation. Kung hindi dahil sa Mystic Maiden, hindi makakarating si Alex dito na mag-isa ang level of spell formation. Ang dalawang paboril ay hindi kasing galing ni Alex sa pag-aaral ng mga spell formation kaya mas mahirap. Nagawa nilang maghabol hanggang dito na lang dahil may ginawa si Dolores kay Alex. Nakahanap lang siya ng buong daan dito gamit ang aura na iyon. Nang makita ni Alex ang kasalukuyang hitsura ni na Dolores at Sam, hindi niya napigil ang matawa. Mukha silang kawawa at balot ng dugo. Ang kalahati ng mukha ni Sam ay wasak, bumagsak na parang may nabasag. Nakakatakot ang itsura niya. Nandito ako. Hindi pa ba kayo patay? Nakangiting tanong ni Alex. Kabanata 2383. Nagmura ang galit na si Sam. Kung si Alex ay hindi naging tuso at nagpakana hayaan silang harapin ang mga patay na nilalang na iyon, magiging kahabag-habag ba sila tulad ngayon? Higit pa rito, nakatagpo pa sila ng ilang mga alon ng mga panganib sa pagpasok sa lugar na ito. Mapalad na sila na nabubuhay pa ngayon. Maganda ang mood ni Alex. Nakangiti siyang naglakad paharap matapos hintayin na matapos ni Sam ang kanyang pagmumura. Nakikita kong galit na galit ka sa akin kaya bibigyan kita ng pagkakataong patayin ka. Sinabi ni Dolores, Sam, ibaba mo siya, ngunit kailangan mong panatilihing buhay siya. Ibigay mo muna sa kanya ang Chaos Tree at iba't ibang mahiwagang kayamanan pagkatapos mo lang siyang papatayin. Ang sinabi niya ay kasing simple ng pagkain at pag-inom ng tubig. Sige. Galit na galit si Sam ngayon. Pagkatapos nang makita ang walang ingat na si Alex na hindi inaasahang naglalakad palapit sa kanya, agad niyang hinampes si Alex. Ang makajos na klon ng peacock. Sumigaw siya. Ang kuko na ito ay may dalang pinakamataas na multo. Kahit na hindi niya mapatay si Alex, gusto niyang turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pagbali sa mga kamay, binti, at dose-dosenang buto nito. Napangiti ang sulok ng bibig ni Alex nang hindi siya kumikibo na hinayaan si Sam na kumapit sa kanya. Whoosh! Bilang isang resulta, sa sandaling kinurot siya ni Sam, ang kanyang target ay hindi inaasahang nagbago sa ibang tao na naging Saint Orlando, Dolores. Hindi man lang ito ipinagtanggol ni Dolores. Nang malaman niya iyon, medyo huli na. Bakat sa kuko ang kaliwang balikat niya. Maging ang kanyang damit ay punit-punit na nagpapakita ng kalawakan ng puting nyebe na balat. Samantala, maraming malalalim na sugat na duguan ang lumitaw sa kanyang balikat kung kaya't nakita ang mga buto. Nagulat si Sam. Ito. Saint Orlando, paano naging ikaw? Napaungol si Dolores sa sakit. Gusto rin kitang tanungin tungkol dito. Anong problema mo? Hindi nakaimik si Sam. Sa sandaling ito, si Alex, hawak ang mahabang gininto ang sibat ni Athena, ay biglang lumitaw sa likuran ni Sam at mabangis siyang sinaksak ng sibat. Oof! Pumasok ang mahabang sibat sa kanyang katawan. Gayunpaman, palihim na sinabi ni Alex na sayang.
Sa una, ang sibat ay para tumusok sa puso ni Sam, ngunit ang reaksyon ng taong ito ay napakabilis na nakakagulat na naramdaman niya ito ng maaga at umiwas ng kaunti. Kaya naman, sinaksak lang nito ang gilid ng kilikili niya. Gayunpaman, napasigaw din si Sam sa sakit at nabigo pa ring mapanatili ang kanyang anyo bilang tao at ipakita ang kanyang pangunahing katawan. Siya ay isang higanteng paboril na maaaring umabot sa taas na 100 metro. Papatayin kita. Nagalit si Sam dahil naagrabyado siya mula nang pumasok siya sa spell formation. Kaya, hindi na niya nakayanin. Ibinuka niya ang kanyang napakalaking bibig at itinutok ang isang subo ng apoy kay Alex. Itim ang apoy na ito. Ito ay mukhang napakalakas sa isang sulyap. Dahil dito, ang bibig ng apoy na putok ay unang nakatutok kay Alex. Ngunit sa kanyang pagtataka, muling nagbago ang target at sa halip ay dinila ng apoy si Dolores. Pagkatapos ng lahat, si Dolores ay isang maalam, mahusay na Golden Immortal Demon kaya agad niyang nalaman na maaaring kontrolado ni Alex ang pagbuo ng spell dito. Kaya't iniwasan niya ang apoy at hiniling kay Sam na manatiling kalmado at bubugbugin si Alex nang muling lumitaw. Gayunpaman, ginamit ni Alex ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation para ipatawag ang mga undead na demonyong hayop sa pagkakataong ito. Tama, sila ang mga payat na demonyong hayop na lumitaw noon. Mula sa babaeng nakapula, alam ni Alex ang tungkol sa ilang pangyayari. Ang mga katawan ng mga undead na demonyong hayop na ito ay matagal nang namatay. Ang mga naninirahan ngayon sa loob ay, sa katunayan, ang mga magiting na espiritu na napatay sa panahon ng dakilang labanan. Sa kabutihang palad, ang kanilang mga matapang na espiritu ay hindi namatay at sinapian ang mga katawan ng mga undead na demonyong hayop upang patuloy na mapanatili ang pagbuo ng spell at tulungan si Commander Red na pumatay ng mga kaaway. Gayunpaman, ang mga magiting na espiritong ito ay may mga depekto pagkatapos ng lahat. Ang kanilang lakas ay hindi kasing lakas ng dati at maging ang kanilang mga alaala ay napinsala ng husto. Kaya karamihan sa kanila ay mga pag-aayos lamang. Buzz. Isang grupo ng mga kakaibang undead na demonyong hayop ang agad na dinaig ang dalawang paboril. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2384. Siyempre, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa tipak ng sword heart na ibinigay sa kanya ng babaeng nakapula. Ito ay orihinal na bahagi ng buong puso ng espada, ang condensation ng buhay at pag-aayos ng babaeng nakapula. Pareho silang may koneksyon na lampas sa imahinasyon. Matapos maitanim ang puso ng espada kay Alex, maaari na siyang pumasok at lumabas sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation at pakilyusan ang spell formation sa kalooban. Sa sandaling ito, siya ang kumilos bilang pagbuo. Dagendong. 100 hayop ang umalangaw-ngaw. Ang dalawang matandang paboril ay natigilan at nagmura sa loob. Nang makaharap sila ng 10 o kaya'y mabangis na hayop kanina, napalibutan sila ng mga panganib at muntik nang mawala ng buhay. Ngunit ngayon, 100 sa kanila ang nagpakita ng sabay-sabay. Si Dolores ay naglabas ng isang malaking kayamanan ng walang sinasabi. Ito ay isang kaldero na naglalabas ng ningning. Inilagay niya ang kanyang sarili sa loob nito at hindi lumabas kahit paano ito inatake ng mga undead na demonyong hayop. Boom! Tarat-tarat! Habang pinapakilos ni Alex ang spell formation, isang kulog na kasing kapal ng braso ng isang bata ang tumama sa treasure cauldron. Gayunpaman, ang treasure cauldron ay nagradiated ng isang pagsabog ng sky glow habang lumitaw ang mga misteryosong simbolo. Nagkaroon pa ng pag-awit ng isang magandang boses na nagpapakita ng isang picture scroll ng mundo upang harangan ang tama ng kidlat. Gayunpaman, walang ganoong kakayahan si Sam. Agad itong binugbog ng mga demonyong hayop. Napakalaki ng katawan nito. Matapos itong pigilan ng spell formation at hilahin pababa, pinalo ito hanggang sa mabali ang mga buto sa buong katawan nito at malambot ang katawan nito na parang bukol ng putik. Pigilan mo na ako. Sumuko ako. Sabi ni Sam. Lumapit si Alex at hinayla palabas ang 100 metrong taas ng katawan nito. Ito ay malambot na parang sobrang gluten. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng forma sayo na ito ay ginamit upang patayin ang mga Supremes ng Undying Clan noon.
Maging ang mga Heavenly Kings at Divine Monarchs ay hindi nakatiis, lalo pa ang taong ito na nasa immortalization lang. Sabi ni Sam, "Hoy, narinig mo ba ako? Sumuko na ako. Hayaan akong lumabas ngayon at ipagpalagay ko na ang insidente ngayon ay hindi nangyari. Kung hindi, babayaran mo ito." Napangisi si Alex. "Sabihin mo sa akin paano ko babayaran ito?" Sabi ni Sam, "Kami ay mula sa sinaunang banal na tribo ng Peacock Mountains. Ang aming tribo ay puno ng mga Panginoon at lahat sila ay mga pag-iral na nalampasan ng immortalization. Kung hindi mo ako pakakawalan ngayon, lalabanan ka ng mga tao sa Peacock Mountains hanggang sa kanilang mga huling hininga. Gagawin nila ang lahat para mahuli ka." Napatingin dito si Alex. "Oh, ayan na." Ang kanyang tiyan ay biglang naglabas ng isang pagsabog ng kulog na parang tunog. Masyado siyang gutom. Sinabi ng Mystic Maiden na ang paglilinang ng Old Cow's breathing technique ay magpapagutom sa kanya at maiibsan lamang niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng laman. Gayunpaman, ang laman ay nahahati sa mabuti at masama. Ang karne ng mga baboy at baka na inaalagaan ng mga ordinaryong tao ay hindi epektibo, ngunit kailangan niya ng mga demonyong hayop. Sa makatuwid, mas mabuti kung ang mga antas ng paglilinang ng mga demonyong hayop ay mas malalim. Sinabi mo ba na ikaw ay mula sa sinaunang banal na tribo? Ang mga sinaunang gawa-gawa ba ay isang uri din ng demonyo? Habang tinitignan ni Alex si Sam, naging kakaiba ang kanyang tingin at napaawang pa ang kanyang bibig, na para bang isang masarap na inihaw na manok ang bumungad sa kanya. Tama iyan. Kahit na sa mundo ng mga sinaunang mythical na nilalang, kami, ang Peacock Tribe, ay isang nangungunang klaseng lahi. Hindi alam ni Sam ang iniisip ni Alex. Kung hindi, hindi nito sasabihin iyon. Dahil dito, pagkatapos magsalita ay nakita nitong naglalaway si Alex at para siyang nakakita ng masasarap na pagkain. Pagkatapos nakita nito si Alex na naglabas ng isang mahusay na espada. Ito ay ang espada ng universo. Nagkaroon ito ng pakiramdam ng foreboding. Anong sinusubukan mong gawin? Pinunasan ni Alex ang kanyang laway at sinabing, "I don't want to suffer consequences from your Peacock Tribe. Pero, nagugutom na ako ngayon kaya kailangan ko munang kumain ng chicken wings." Whoosh! Itinaas niya ang dakilang espada at biglang pinutol ang pakpak ni Sam na nagdulot ng malaking dami ng dugo. Napasigaw si Sam sa sakit at hindi maiwasang manginig ang buong katawan nito. Ito ay labis na hinanakit, ngunit ito ay labis na panghihinayang sa kaibuturan. Nagboluntaryo siyang sundan si Dolores dito. Inakala nito na makakapag-ani ito ng ilang mga benepisyo, ngunit hindi niya inaasahan na mahuhuli ito ng isang taong brat. Ngayon, naputol ang pakpak nito at malapit na itong kainin. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.